Amihan Stories presents A Baby for the Billionaire, written by Alohi, revised and rearranged by Amihan. Ano? Did I hear it right, attorney? Pakiulit nga. Utos ni Carlo Wright sa kaharap na si Attorney Calagan, ang abogadong may hawak ng last will and testament ng yumaong si Doña Cruzita Wright, ang kanyang lola. Nasa mansyon silang dalawa ni Carlo. Nagpunta ang abogado roon upang basahin at ipaliwanag sa binata ang last will and testament ng Donya. Mr. Wright, it means ibibigay lamang ni Doña Cruzita ang mana mo kung bibigyan mo siya ng apo. Lalaki man o babae, pero much better kung lalaki. Magpapaintindi sa kanya ng abogado. Imposible. Baka kalokohan lang niya yan at walang kalokohan sa last will and testament tulad ng lola mo, Carlo. Pamumutol ng abogado sa kanya. Kung hindi mo siya mabibigyan ng apo kahit patay na siya, asahan mong hindi maililipat sa pangalan mo ang mana mo. Pero attorney, wala sa isip kong mag-asawa. Ayoko magpatali sa babae. Wala naman siyang sinabi rito na mag-asawa ka. Basta mabigyan mo siya ng apo ay, edi mag-aampon ako. Mabilis niyang sabi. Umiling-iling ang abogado. Bawal, Mr. Wright. Sinasaad rito na kapag may ihaharap kang anak, bago aprobahan ng korte na ilipat sa iyo ang mana, kinakailangan dumaan muna sa DNA test ng bata para malaman kung totoong right nga siya. Nalumo si Carlo. Alam ba yan ng parents ko? Sa ngayon, hindi pa. Dahil nasa ibang bansa sila. Mahirap sa akin na sabihin to sa kanila through email. Nakapagtataka rin na hindi sila dumalo sa funeral ng lola mo. Bakit nga ba? They're too busy raw. Teka, may matatanggap din ba sila? Oo, pero mas marami yan sa'yo dahil ikaw lang ang hindi nang iwan sa lola mo noon. And she loves you so much. Mahal niya ba talaga ako o galit siya sa akin? Bakit ang hirap ng pinapagawa niya, attorney? Hindi naman yata siya galit sa'yo pero, di ba, dalawa lang ang anak ni Doña Cruzita. Parehong lalaki, pero ang isa'y walang planong mag-asawa. Ikaw rin ang nag-iisa niyang apo. Meaning, ikaw na lamang ang natitirang alas upang ipalaganap ang apelyido niyo. Sa pagkakaalam ko rin, masyadong disappointed ang Donya sa pagiging babaero mo at walang pangarap na magkapamilya. Napagulo sa buhok si Carlo. Kung ganun, kahit sinong babae ba'y pwede kong anakan? Siyempre hindi. May ideal girl siya para sa'yo. Nariyan sa last will niya. Sinasabi ko na nga ba't galit sa akin si Lola eh. Sige nga, sabihin mo kung ano, attorney. Binasa naman agad ng abogado ang nakasaad sa habili ng lola niya. Sabi dito, kinakailangan na ang magiging ina ng anak mo ay maganda, mabait at marangal. Di bali na kung mahirap basta hindi mo nakilala sa bar o sa club. May deadline ba yan? Grabe talaga si Lola. Nasa langit na nga, dinidiktahan pa rin ako sa dapat kong gawin. Meron. Kapag lumagpas ka ng 35 at wala ka pa ring anak, ibibigay sa uncle mong binata ang mana mo. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Sasakim na si Uncle Verco? Aba, hindi ko hahayaan yun, attorney. Sa akin yun. Kaya nga, habang maaga pa, maghanap ka na ng babaeng pasadong magiging ina ng anak mo. Remember, billions ang pinag-uusapan natin dito. Hindi millions lang. 29 ka na. Mas mabuting mag-asawa ka na para walang problema. Huling saad ng abogado bago mamaalam kay Carlo. Ilang araw na ang lumipas simula nung usapang yun ni Carlo at Attorney Calagan. Ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakikilalang babaeng matino na willing magkaanak sa kanya kahit hindi na pakasalan. Lahat ng kakilala niya ay mga wala sa qualification ng lola. Marangal na babae? Meron pa ba niyon? Seriously pare, ganun ang kondisyon ng lola mo. Kawawa ka naman. Ikaw pa naman ang walang planong magkapamilya sa atin. Tatawa-tawang saad ni Miguel, isa sa kaibigan ni Carlo. Kasalukuyan silang nasa isang bar, umiinom. Ikinwento ni Carlo sa kaibigan ang tungkol sa last will and testament. Tumahimik ka nga. Chill. Mabuti pa, since ikaw ang pinakamatanda sa atin. Mag-asawa ka na lang, para tapos agad ang problema mo. 2 taon lang ang tanda ko sa'yo, gago. And no way, wala na akong freedom kung mag-aasawa ako. Mabuti pa, hanapan mo ko ng maganda at matinang babae. Sabihin mo babayaran ko siya ng malaki. Sagot ni Carlo at inisang lagok ang isang basong alak na hawak. Saan? Dito sa bar. Akala ko ba bawal yun?
At saka wala tayong mahaharap na matinong babaeng willing magpaanak sa'yo para sa pera. Alam mo naman ang quality ng mga kakilala nating mga babae. Gaya mo ring ayaw sa commitment. Hindi ka sure. Sandali, nasan na ba si Magnus? Wala ba yung planong pumunta rito? Ang tinutukoy ni Carlo na si Magnus ay ang isa pa sa mga kaibigan niya, yung pinakamatanda sa kanilang tatlo. Wala eh. May mahalagang gagawin daw siya ngayon. Remember when he told us na naikasal na siya noon? Oo. Dun ba sa pinagpanggap niyang buntis sa kanyang babae? Oo. And guess what? Nahanap niya ulit yung babae. Yun ang pinagkakabalahan niya ngayon. Hintayin na lang natin ang kasal niya ulit. I'm sure hindi na magtatagal yun. Hanep pa. Kung sino pa yung may utak, siya pa yung wala. Carlo pare, sinasabi mo bang wala akong utak? Parang ganun na nga. Abat, nakakalalaki ka eh. Akmang biro magpapalipad ng kamao si Miguel, pero mabilis na napigilan ni Carlo. Isang tabi mo muna yung pikon mo sa akin. Mag-isip ka muna kung may utak ka talaga, Miguel. Ako kasi tigang na ang utak. When I heard my late grandmother's last will and testament, nawalan na ako ng ganang maghanap ng aliw. Ilang minutong nanahimik ang dalawa. Kumakapa ng planong pwedeng gawin upang malutas ang problema ni Carlo. Alam ko na. Nakangiting bulalas ni Miguel. Napatingin dito si Carlo. May naisip ka? Siyempre. What if magpaskil ka ng job hiring flyer? Dude, hindi ako naghahanap ng empleyado. Ano ba? Anong hindi? Di ba nagpapahanap ka ng babaeng pwede mong bayaran na bigyan ka ng anak? Parang naghahanap ka na rin ng empleyado, di ba? Pwedeng sa Facebook ka mag-post or mag-print ka ng flyers para maipaskil sa bawat barangay dito. Kapag may mga nag-apply, saka ka mamili ng pasado sa taste mo. Ano, okay ba naisip ko? Napaisip naman si Carlo. Sa katunayan, makakatulong nga kung gagawin niya ang suhestyon ng kaibigan. Hindi siya mahihirapang maghanap. Bagkos, ang mga babae ang lalapit sa kanya. Kaya sa huli, tumango siya sa kaibigan upang ipahayag na tinatanggap niya ang suhestyon nito. Handa siyang magbayad ng malaki, wag lang mahirapang humanap ng aanakan. Kasino lang naman ang magagastos niya kumpara sa bangkuhan niyang bilyones na mana. Pinanganak na siyang may gintong kutsara dahil lang ang kanila ay napakaraming negosyo. Meron din silang real estate company sa loob at labas ng bansa. Pero wala siyang balak na magtrabaho sa opisina. May mga tauhan naman sila na gagawa niyon para sa kanya. Samantala, sa Riva Entertainment, mapapansin ang talim ng mga mata ni Mary Joyce Aragon habang kaharap ang isa sa mga entertainment manager na si Bogart Quirino. So, ikaw palang kapatid ni Mary Ana Aragon. Hindi ko alam na may ate siyang mas maganda pa pala sa kanya. Saad ni Bogart. Ang tinutukoy ng lalaki na Mary Ana ay ang nakababatang kapatid ni Joyce na kapapasok lamang sa entertainment bilang isang adult film actress. Bakit gumagawa kayo ng malalaswang pelikula? Bakit dinamay niyo pang inosenteng kapatid ko? She's only 21 years old. Galit na sabi ni Joyce. Inosente? Nagkakamali ka yata sa pagkakakilala sa kapatid mo. Hindi namin siya dinamay o ano. Siya ang kusang nag-apply at pumasok sa trabahong to, Miss Aragon. Kaya huwag kang mamaratang ng kung ano-ano. Pero mali pa rin to. Walang mali sa trabahong to, Miss Aragon. We are legally approved at lahat ng mga artista ko ay nasa tamang edad na. Pwes, legal man o hindi, gusto kong tanggalin sa trabahong to ang kapatid ko. Sagot ni Joyce, saka tumayo mula sa pagkakaupo at inabot ang isang liham. Heto, dala kong resignation letter niya, Mr. Quirino. Dahil doon, dumagundong ang tawa ni Mr. Quirino sa loob ng sariling opisina at nagsalita. Are you serious, Miss Aragon? Mukhang wala ka yatang alam tungkol sa film industry. O baka naman walang sinabi sa'yo si Mary Ana tungkol sa contract namin. Kumunot ang noo ni Joyce. Contract? Oo, may kontrata siyang pinirmahan sa akin. It's confidential but, sige, sasabihin ko na sa'yo ang nilalaman since kapatid ka naman niya. Ano ba kasi yun? Since baguhan pa lang siya, napagkasundoan namin na kapag nanaisin niya mag-quit ng wala pang 1 year, kinakailangan niya magbayad sa akin ng 5 milyon bilang quitting fee. Namutla si Joyce sa narinig. 5 milyon? Niloloko mo ba ako? Saan naman kami kukuha ng ganong kalaking pera?
Aba, ewan ko sa inyo. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo ng kapatid mo. Mabilis lang naman ang 1 taon eh. No, gagawa ako ng paraan. Hindi ko hahayaan na hindi maialis ang kapatid ko sa gantong klaseng trabaho. Ayokong pagpiyastahan siya ng mga tao. Hintayin mo lang ako, Mr. Quirino. Babalik ako rito na dalang 5 milyon mo. Sure, wag mong patagalin ha. Umirap si Joyce at nagmarcha palabas ng opisina. Pakiramdam niya kasi ay masusuntok na niya si Mr. Quirino kung sakaling magtagal pa siya roon. Pagka-uwi niya sa condo unit niya, natagpuan niya roon ang kapatid niyang si Ana na namumugto ang mga mata. Minsang sinuwerte si Joyce sa pagiging agent sa real estate, kaya nakapundar siya ng condo na hindi naman sobrang mahal. Sakto lang para sa kagaya niyang average citizen. Mas okay yun kaysa habang buhay siyang nangupahan ng apartment. Tinanggal na nga lang siya sa real estate job dahil may nanira sa kanya noon. Mabuti na lang hindi mo naisipang tumakas, Ana. Sabi niya rito at umupo sa isang silya. Alam kong mas magagalit ka sa akin kapag tumakas ako eh. Mahinang sagot naman ni Ana. Napapabuntong hiningang pinagmasdan ni Joyce ang nakababatang kapatid. Naisip niya mang magalit dito, hindi niya magawa. Wala pang 1 araw nang matuklasan ni Joyce na nasa Maynila na pala si Ana. Kung hindi lang niya nasilip ang isang katrabaho niya noong nanonood ito ng pelikula sa cellphone nito, hindi pa niya malalaman na isa na palang sexy star ang kapatid. Labis ang galit niya ng mga oras na yon na muntik pa niyang ibato ang cellphone ng katrabaho. Kaya sa huli ay binalaan na lang niya ito na wag nang manood. Matapos yun, nagtungo siya sa building ng entertainment na alam niyang gumagawa ng ganoong pelikula. Doon natagpuan niya si Ana at kinaladkad papunta sa unit niya. Ate, I'm sorry. Nalagay sa kahihiyan ng pamilya natin dahil sa pinasok ko. Paumanhin ni Ana. Hindi. Sa totoo niyan, dapat ay ako mag-sorry sa'yo. Akala ko sapat ng mga naipapadala ko sa inyo. Hindi mo na sana kinakailangan pang huminto sa pag-aaral at magpunta dito sa Maynila para maghanap ng trabaho. Hindi ate. Sobra-sobra nga mga naipapadala mo eh. Pero nung nakaraang buwan, na-aksidente si tatay sa pabrikang pinapasukan niya. Kaya napilitan akong pumasok sa inaro sa akin trabaho ni Sir Quirino. Ano? Diyos ko, bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin na na-aksidente pala si tatay? Kasi ate, ayaw namin mag-alala ka. Alam naman naming madami ka nang pinoproblema sa gastusin namin sa probinsya. Kahit na. Napaluhan na si Joyce. Paano niya naatim na ilihim sa akin ang tungkol kay tatay? Ayos na ba siya ngayon? Huwag ka mag-alala ate. Okay na siya. Yun nga lang, nabaon kami sa utang dahil sa pagpapagamot sa kanya. Yung may-ari ng pabrika, hindi man lang ba tumulong kay tatay? Tumulong naman po pero hindi pa rin sapat. Lalo na't pati si nanay ay lagi sinusumpong ng asthma niya. Nanlulumong pinahid ni Joyce sa mga luha niya. Matagal siyang nawalay sa pamilya, kaya hindi niya nasubaybayan ang mga paghihirap ng mga ito. Nang pwede na kasi siyang magtrabaho, ay lumuwas na siya ng Maynila para tulungan ang mga magulang niya sa gastusin nila sa pamilya. Maya-maya pa, hinawakan ni Joyce ang mga kamay ng kapatid. Don't worry, Ana. Pinapangako ko, hahanap ako ng trabaho upang hindi ka na gumawa ng mga malalaswang pelikula. Pero ate, hindi ako basta-basta pwedeng umalis sa entertainment. May babayaran ako at alam ko, ako ang magbabayad. Putol niya sa alalahanin ng kapatid. Nang 5 milyon ate? Saan ka naman po hahanap ng ganoong kalaking pera? Huwag ka mag-alala. Marami akong mayayamang kaibigan dito sa Maynila na pwede kong hingian ng tulong. Alam kong hindi nila ako tatanggihan. Basta bukas, ihahatid na kita sa estasyon ng tren. Mag-aral ka ulit sa probinsya. Promise ilalabas ko ang pangalan mo sa entertainment na yon at hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Naniwala naman si Ana kay Joyce. Kahit na ang totoo, hindi niya batid kung saan siya kakalap ng pera. Kahit yata magtrabaho siya araw at gabi ay hindi niya kikitain ng 5 milyon. Kinabukasan, matapos ihatid ni Joyce si Ana sa estasyon ng tren, naglakad-lakad na siya patungo sa kung saan siya dalhin ng kanyang mga paa. Nagbabaka sakaling may makikitang trabaho na pwede niyang maging sideline. Isa siyang sales lady sa isang mall, pero hindi naman regular ang pagtatrabaho niya roon. Bukod doon, mababa rin ang sweldo. Sana naman may papulot akong 5 million dito sa kalsada. Bulong ni Joyce sa sarili. Habang naglalakad-lakad,
Napansin niya na may nagkukumpulang kababaihan sa isang sulok. Sa pagtataka, lumapit siya sa kinaroroonan ng mga yon upang tingnan kung anong pinagkakaguluhan ng mga ito. Hindi pa man siya nakakalapit, rinig na niya ang mga usapan ng mga ito. "Grabe ang taas ng sweldo," sabi ng isang babae. "Mataas nga, pero kinakailangan namang ibigay ang puri," komento naman ng isa. "Kung gwapong magiging tatay, papasok ako. Pero ni picture niya wala. Paano kaya kapag gurang na pala siya? Ang malala ay kung panot pa." "Hindi ka naman pasado, Day. Tingnan mo dapat daw magandang babae." Nakipagsiksikan si Joyce. Pagkalapit niya ay nakita niya ang isa palang job hiring poster ang pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Mahina niyang binasa ang nakasaad. "Hiring baby maker for 10 months? Anong klaseng trabaho to?" Nagtataka man, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. "The applicant must be a woman 24 to 29 years old, single, kind, and beautiful." Basa niya. "Kung tutuusin, pasado ako Confident niyang sabi sa isip. "The salary is 1 million a month." Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa yon. Kung ganun, may kikitain 10 million ang matatanggap sa loob ng 10 buwan? Oh my God! OA niyang bulalas. "Bakit, miss? Gusto mo bang mamasukan?" Agaw pansin ng isang babae kay Joyce. Hindi Nakikibasa lang. Mahalaga pa rin ang virginity ko, no?" Tanggi niya at umalis na sa ampukan. Pero sa katunayan, nasa ulo na niya numerong ibinigay sa poster at nang makauwi ay tinawagan niya agad yun. Mahigpit ang pangangailangan niya, kaya papatusin na niya ang poster na yon. Wala namang masama kung susubukan. Baka nga naman totoo. "Hello? Who's this?" Ani ng paos at malaking boses ng lalaking sumagot sa tawag ni Joyce. Hello po. Ito po si Mary Joyce Aragon. Interesado po sana ako sa trabaho. Yung baby maker po." Nahihiyang panimula niya. "Really?" May himig ng excitement ang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Meron ka ba ng lahat ng qualification na nasa poster?" "Opo, 25 years old po ako. Maganda naman, mabait, single." "Then good. Tamang-tama. I can interview you right now. Katatapos ko lang sa ibang applicant pero walang pumasa sa kanila. Come here in my mansion at exactly 1 p.m. I'll text you my address. Don't be late. Baka yung una pa lang hinihintay ko." Sige po. Magdadala po ba ako ng resume o need ko po bang mag-formal attire?" "Kahit hindi na. Just show me the real you. Yun naman kasi ang kailangan ko Sige po. Pupunta po ako." Gaya ng napagkasunduan, wala pang alauna ay nasa address na ng lalaki sa telepono si Joyce. Kabadong-kabado siya habang inililibot ang paningin sa bakuran at kabuuan ng mansyon. Marami man siyang katanungan, ay kinalimutan na lang niya yon dahil mas mahalaga ang milyones na malilikom niya para hindi siya habulin ng Riva Entertainment kapag nainip ang mga ito sa quitting fee ng kapatid niya. Kaya pala kayang magpasweldo ng 10 million? Halatang mayaman nga. Saad ni Joyce sa sarili habang iniikot ang paningin sa paligid. Ilang saglit pa, napagdesisyonan niyang mag-doorbell. Nakadalawang pindot lang siya nang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanya ang isang lalaking may mala-adonis na muka at katawan. Ngunit hubad ito na tanging tuwalya lamang ang nakatakip sa bandang ibaba nito. Lalo tuloy siyang kinabahan. Namukaan niya ito. Parang nakikita niya ito sa mga magazines. Hindi niya lang alam ang pangalan nito. Bago pa niya na-realize, nakatitig na pala siya sa magandang hubog ng katawan ng lalaki at sa 8 basang pandesal nito sa tiyan. Napatili at napatalikod si Joyce sa kahihiyan. Batid niyang pulang-pula ang mga pisngi niya sa nakita. "Who are you?" Tanong sa kanya ng lalaki. Dahan-dahang lumingon si Joyce at tiniis na magtumitig ulit sa katawan ng lalaki, kaya diretso na lamang ang tingin niya sa mukha nito. Pero parang lalambot na ang tuhod niya sa kagwapuhan ng kaharap. Ako po yung tumawag sa inyo. Applicant po." Kinakabahang sagot ni Joyce. Napangiti at napatango-tango naman ng lalaki. "Mary Joyce Aragon?" "Opo, ako nga po." "Hi, I'm Carlo Wright. Nice to meet you." Inilahad ng lalaki ang kamay sa kanya na mabilis niyang tinanggap.
Nice to meet you too, sir. Pasok ka. Sumunod naman si Joyce. Parang hindi niya kayang i-appreciate ang magarang loob ng mansyon dahil nadidistract siya sa presensya ng lalaki. Umupo ka, Joyce. Teka, can I call you that? Oo naman po. Alisin mo na ang po and just call me Carlo. Okay, Carlo. Umupo ka muna, ikukuha kita ng maiinom. What do you want? Coffee, tea, juice, or my abs? Ha? Naguguluhang samgit niya. Biro lang. Sige, anong gusto mo? Tubig na lang, yung malamig sana. Okay, sige, kukuha kita pagkatapos ko magbihis. Kanina kasi habang nagtitimpla ako ng juice, aksidenteng natapunan ako kaya napagdesisyonan kong maligo. Sorry kung ganito mo ako nadatnan. Nagmadali kasi akong pagbuksan ka ng pinto eh. I'll be right back. Stay here. Napapabuntong hiningang umupo si Joyce sa mamahaling couch nang nagtungo si Carlo sa ikalawang palapag ng mansyon. Pakiramdam niya kapag nagtagal pa si Carlo sa harap niya sa ganoong ayos ay hihimatayin na siya. Malakas kasi ang sex appeal ng lalaki. Maya-maya pa, bumaba na si Carlo na nakabihis na at diretsyong nagtungo sa kusina upang kuhanan ng tubig si Joyce. Pasensya na natagalan ako. Here's your cold bottled water. Paumanhin ni Carlo, sabay abot ng tubig na agad naman tinanggap ni Joyce. Salamat. Umupo si Carlo sa kaharap na couch ni Joyce at tinitigan siya. Kaya nailang naman ng dalaga at halos hindi na dumaloy sa lalamunan ang tubig na iniinom. Inaamin ng dalaga sa sarili na nagagwapuhan siya sa lalaki. Matangkad ito, maputi, may perpektong umiigting na panga. Matangos ang ilong, may kakapalan ng maitim na kilay. May malalim na mga mata na kung tumitig ay parang tagos pati sa kaluluwa. At higit sa lahat, nag-iimbita na kung ano ang mamula-mula nitong labi. Joyce, naiintindihan mo ba ang trabahong papasukin mo? Tanong ni Carlos sa kanya. Oo. Di ba naghahanap ka ng baby maker? Meaning yung babaeng pwede mong anakan? Akala ko nga prank lang yun. Pero sinubukan ko pa rin tawagan ng number na naroon sa poster. Right. Glad you understand it. And no, it's not a prank. I'm very serious about it. Bakit pala? Saka ang taas ng pasweldo mo, tapos parang urgent. Baka pwede kong malaman kung okay lang. Sure. Well, actually, it's because of my grandmother's last will and testament. Sinasad niya ron na bago mapasakay ng mamanahin ko, kailangan ko munang magkaroon ng anak. I'm too desperate to find a baby maker kaya nagpaskil na ako ng poster. Ah, kaya pala. Pero anak lang ba? Oh, bakit? May iba pa bang dapat? Asawa. Di ba dapat iharap mo muna sa altar ang babaeng aanakan mo? Mahinang napahalakak si Carlo. Nako, wala akong plano riyan. Alam ko na nakakasaka lang mag-asawa. But, pwede pang magbagong isip ko. I guess. And who knows, di ba? Kinindatan nito si Joyce na umirap lang. Naiintindihan ko. Pero bakit kailangan na mag-hire? Wala ka bang girlfriend o kakilala? Sa yaman mong yan at sa gwapo, sigurado akong marami kang babaeng kakilala. Well, tama ka naman. Pero ang circle na kinabibilangan ko kasi ay wala sa qualification na gusto ng late grandmother ko. Isa pa, most women I know are easy-go-lucky and rich too. Kaya hindi nila kakailanganin na magbayad at magpaanak sa kagaya ko. So, ang target mo ay mahihirap na gaya ko? Napangiti si Carlo. Hindi naman sa ganun. Pero wala kasi akong time para kumilala ng babae sa tradisyonal na paraan. Drama lang. Hindi akong tipo ng lalaki na ganun. Kaya sa madaling paraan ko na lang idadaan ang paghahanap ng baby maker. So, sa tingin mo, pasado ba ako? Na maging asawa ko? Na maging ina ng anak mo? Napapalatak ang dalaga. Before I answer your question, sagutin mo muna ako. Bakit gusto mong pumasok sa trabahong to kahit alam mo na ang mangyayari? I mean, single ka pero magpapabuntis ka. Napabuntong hininga si Joy saka iniyuko ang ulo. Actually, nangangailangan kasi ako ng malaking pera. 5 million to be exact. At saan mo naman gagamitin? Yung kapatid ko, isa na palang sexy star nang hindi ko pa nalalaman. Ngayon gusto ko siyang tanggalin sa ganon trabaho.
Pero kinakailangan na may 5 milyon ako maibigay sa entertainment bilang quitting fee niya. Gusto kong alisin siya sa kahihiyan. Kaya heto ako ngayon sa harap mo. Nagbabaka sakali. Napatango-tango naman si Carlo. I see. Actually, sa lahat ng applicant na na-interview ko kanina, sa'yo lang ako nakaramdam ng kakaiba. Papaano kakaiba? There's something in me that's saying na ikaw na nga. Ikaw na ang nararapat na maging ina ng anak ko. And yes, you're beyond hard. Talaga? Namibilog ang mga matang paniniguro ni Joyce. Yes, but before that, may pipirmahan ka pang kontrata at... By the way, pwede ba ako mag-suggest? Putol niya sa lalaki. Okay, ano ba yun? Sa panahon ngayon, masyado ng advance sa mga teknolohiya. At since napakayaman mo naman, gusto ko sanang magbuntis sa anak mo nang hindi natin siya binuo sa pagsisiping. Kumunot ang noon ni Carlo. You mean... Napatitig si Joy sa gwapong mukha nito. What I mean is, bumuo tayo ng sanggol sa pamamaraan ng in vitro fertilization. Nagulat si Carlo sa narinig. Why do you want that? Bakit ayaw mong magniig tayo? Mas mabilis yun. 25 na ako. Senior high school lang ang natapos ko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin naiaahon ng pamilya ko sa kahirapan. Carlo, wala akong may pagmamalaki sa lalaking mamahalin ko sa hinaharap, kundi ang pagkabirhen ko lang. Kaya sana mapagbigyan mo ang suggestion ko. Alam kong wala akong karapatan na mag-suggest lalo pa't napakalaki ng ibabayad mo sa akin. Pero baka sakali lang na mapagbibigyan mo. Medyo nahirapan pa si Carlo na tanggapin ang rason ni Joyce. Pero kalaunan, napangiti rin ito. Sa lahat ng na-interview nito, si Joyce lang ang ayaw makaniig ito. Humanga tuloy ito sa babae. I like you. Sabi ni Carlo na nakangiti. Ha? Naguguluhang samit ng dalaga. Napatikhim naman si Carlo at nahiya na hindi maintindihan. I mean, I like how you reserve your virginity to the lucky man that you love. Parang nakakaingit. Salamat. Yun lang kasi may pagmamalaki ko sa lalaking papakasalan ko. Kahit nga itong gagawin kong pagiging baby maker mo, hindi na maganda. Hindi nagsalita si Carlo. Nakatitig lang sa dalaga na tila ba manghang-mangha. Kaya naman si Joyce na ang nagsalita ulit. Ano, payag ka na ba sa suggestion ko, Carlo? Hindi ko yan tatanggihan kung payag ka na manirahan dito kasama ko kapag successful ang IVF at nailipat na sa sinapupunan mo ang embryo. Since anak ko dadalhin mo, gusto kitang alagaan. Isa pa, kung may iba kang trabaho, kinakailangan mong mag-resign. Gusto ko mag-focus ka lang sa akin. Sa'yo? Hindi sa baby? Para namang nataranta si Carlo. Iba talaga ang dating ng dalaga dito. No, I mean, mag-focus ka lang sa baby natin. Yun ang ibig kong sabihin. Napabuntong hiningan tumango si Joyce. Sige, payag ako. Pero walang personal feelings ang dapat nasali sa kalagitnaan nito. Mahinang napatawa si Carlo. Sure, deal. Inabot ng lalaki ang kamay kay Joyce na tinanggap naman ng dalaga. Deal, for my sister's freedom. Lumipas lamang ang 2 araw simula ng interview session ni na Carlo at Joyce. Pumirma na silang dalawa ng kontrata sa harap ni Attorney Calagan. Congratulations! Bukas or next week, pwede na kayong pumunta sa isang fertility specialist upang magpa-IVF. Saad ni Attorney Calagan at parehong kinamayan ng dalawa. Mabuti na lang pumayag ka, Miss Aragon. Nangangailangan po kasi ako, Attorney. Nahihiyang pag-amin ni Joyce. Hopefully, maging maayos ang lahat. And you, Mr. Wright, huwag ka sanang gumawa ng kalokohan. Your lola is watching you up there. Tinuro pa ng matanda ang taas. Wow, grabe ka naman sa akin, Attorney. Knowing you kasi, expertise mo ang manakit ng babae. Kaya umayos ka para makuha mo na ang mana mo. Excuse me, hindi ko yun gagawin sa magiging ina ng anak ko, okay? Pinamulahan ng mukha si Joy sa narinig mula kay Carlo. That's good to hear then. I wish na tumagal kayo. Makahulog ang sagot ng abogado na ipinagsawalang bahala na lang ng dalawa. Paglipas ng 1 araw, matapos mag-resign ni Joyce sa mall na pinagtatrabahuhan, pareho silang nagpunta ni Carlo sa isang pribadong ospital para sa gagawing IVF procedure. Sa prosesong in vitro fertilization,
Ang egg cells mula sa babae at sperm cells mula sa lalaki ay pinagsasama sa labas ng katawan ng babae. Kapag naging matagumpay ang fertilization at nabuo ang embryo, ililipat na to sa uterus ng babae para sa natural na pagbubuntis. But since pareho naman kayong fertile, bakit hindi na lang kayo bumuo ng anak in a natural way? Paliwanag at nagtatakang sabi ng babaeng fertility specialist na kinonsulta nila sa ospital. It's confidential, Doktora Torre. Sagot ni Carlo na ikinatango na lang ng doktora. I see. So, kailan ba natin sisimulan? As soon as possible, Doktora. Hindi na kami makapaghintay ng girlfriend ko. Right, love? Nahiya si Joyce nang balingan at kindatan siya ni Carlo. Sa katunayan, kinikilig siya sa tinatawag sa kanya nito. Girlfriend at love. Mahina na lamang siyang tumango upang hindi mabisto ng doktor. Then we can start tomorrow if you want. Medyo maluwag-luwag ang schedule ko bukas. Sure, Doktora. Maayos nga yun kasi hindi rin ako busy bukas. Kinabukasan nga, isinagawa na ang proseso ng IVF sa dalawa. At kalaunan ay naisagawa na rin ang proseso ng paglilipat ng sex cells ni Joyce at Carlo sa isang laboratory dish. At paglipas ng mga araw ay naging successful ang pagbuo ng embryo. Si Carlo ang unang nakaalam tungkol doon, kaya sinundo niya si Joyce sa condo unit nito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Joyce nang pagbuksan si Carlo ng pintuan. Seriously? Ganyan agad ang tanong mo? Hindi ba pwedeng I missed you, did you miss me too muna? Napaikot ng mga mata si Joyce sa narinig. Alam mo, para kang fictional character na nababasa ko, pero you're not my type. Wow, ang taas naman ng standards mo. Ganyan ka ba sa mga employer mo? Huwag ka na nga maraming etc. Ano nga kailangan mo? Tinawagan ako ni Doktora Torre. Successful ang fertilization. Pwede na raw ilipat sa'yo ang baby natin. Nanlaki ang mga mata ni Joyce at umusbong ang kakaibang kaba sa dibdib niya. Talaga? Kung ganun, pupunta ba tayo ron ngayon? Oo, kaya nga ako nandito eh. Kaya magbihis ka na, magpaganda ka para sa akin. Hindi na napansin pa ni Joyce ang biro ni Carlo dahil sa nararamdaman niyang excitement at kaba. Ilang saglit pa, namalayan na lang niya na nasa ospital na siya at ginagawa na ang proseso sa paglipat ng embryo sa kanyang uterus. Naging successful ang paglilipat. Habang namamahinga si Joyce sa isang silid sa ospital, kinausap ni Carlo si Doktora Torre. Doktora, how many days will it take for Joyce to finally get pregnant? Tanong ni Carlo. Well, since IVF is a technique of artificial insemination, the time it takes to achieve a pregnancy can vary depending on several factors, kabilang ang pagiging fertile nyo. Pero sa IVF, it usually takes about 10 to 14 days to determine if pregnancy has occurred through a pregnancy test. Pero kailangan mo alalahanin na hindi guaranteed ang pagbubuntis niya with artificial insemination, and multiple attempts may be required. I see. So may kapahamakan ba or side effect associated with artificial insemination? Dapat ninanong mo yan sa akin noon pa. But anyway, yes. Infection, discomfort or pain, multiple pregnancies, risk of developing ovarian hyperstimulation syndrome, and emotional stress. Kaya nararapat na tinututukan ko rin siya, pati na rin ikaw. Alagaan mo siya. Makakaasa ka, Doktora. That's good to hear. By the way, actually, nagtataka ako sa inyo. Kayong dalawa lamang ang gustong magkaanak gamit ang AI. What I mean is, may mga pasyente na ako noon, pero karamihan sa kanila mag-asawang nahihirapang magkaanak sa natural na paraan. I'm just confused. Hindi na nakapagtataka. Pero pareho lang kami nangangailangan sa isa't isa kaya ginawa namin to. Hope that will fill your confusion, Doc. Huling saad ni Carlos sa doktor na sinang-ayunan na lamang nito. Matapos ang usapang yon, nagtungo si Carlos sa silid kung nasaan si Joyce. Umupo siya sa silyang katabi ng kama at tinitigan ng maigi ang babae. Mary Joyce Aragon, you're so beautiful. Hopefully, maging kamukha mo magiging anak natin. Mahinang bulong niya sa natutulog na dalaga. Una pa lang, humanga na si Carlos sa ganda ng babae. Kahit na sa ilang araw na kasama niya ito, ay napansin niyang simple lamang ito at hindi mahilig mag-ayos. Hindi yun dahilan upang hindi humanga ang mga mata niya rito. May kapandakan si Joyce. Cute naman itong tignan. Maputi,
Makinis, may katangusan ng ilong. May hugis almendras at kulay kaping mga mata. May mahabang buhok din at matingkad ang pulang labi. Carlo? Mula sa pagkakatitig sa babae, napabalik sa wisyo si Carlo nang marinig niya ang boses nito. Gising na pala si Joyce. Glad you're awake. How are you feeling? May masakit ba sa'yo? Medyo sumasakit lang ng kaunti ang tiyan ko. Dahan-dahang dinantay ni Carlo ang kanyang palad sa tiyan ni Joyce na ikinasinghap naman ng babae. Nasabi ni doktora na makakaramdam ka raw ng kaunting sakit o discomfort, kaya normal lang yan. By the way, napagdesisyonan kong dito muna tayo sa facility for a while. May VIP rooms naman sila for us. Hintayin natin na maging successful na pagbubuntis mo. At parang matutukan ka ni doktora. Then saka kita ililipat sa mansion ko. Okay ba? Mga ilang buwan ba? Hindi naman daw aabot ng buwan if successful. Ganun ba? Actually, ayoko sa ospital. Pero since kailangan, hindi na ako tututol pa. Great. Ikaw naman kasi, kung pumayag ka lang na mag-ano tayo, edi sa... Anong mag-ano, ha? Putol nito sa kanya. Tumaas ang kilay ni Joyce. Never mind. Matulog ka na ulit. Mamaya ka pa raw pwedeng kumain. Nakangiting utos ni Carlo na ikinasimangot ni Joyce. Makaraan ng halos 3 linggo, natagpuan na lang ni Joyce ang sarili na nasa loob ng banyo ng inuukupang VIP room sa ospital. Hawak niya ang 5 pregnancy test kit. Pagkatapos niya, lumabas na siya at nakita si Carlo na matyagang naghihintay sa kanya kasama si Dr. Torre. Mabilis na lumapit si Carlo sa kanya at hinawakan ng magkabilang balikat niya. What's the result, love? Tell me, successful ba? Magkakabibi na ba tayo? Bumuntong hininga si Joyce. Siguro, hindi naman nagsisinungaling ang 5 pregnancy test kit, ano? Sabay ipinakita niya dito ang 5 pregnancy test kit na hawak niya na lahat ay may tigda-2 pulang linya. It's all positive. Yes! Yes! Napalundag sa saya si Carlo at maingat na niyakap ang magiging ina ng anak nito. Thank you so much. Pakiramdam ko ako ng pinakamaswerteng lalaki ngayong araw. At pinatakan nito ng halik si Joyce sa noo. Promise, aalagaan kita. Ibubuhos ko lahat ng oras ko sa'yo no matter what happen. Alam ko, anak mo dinadala ko eh. Sagot ni Joyce. And that's why you're special to me. Salamat dumating ka sa buhay ko. Baka pwedeng i-check up ko muna ang buntis? I-reserve niyo muna ang sweet moments niyo. Singit ni Dr. Torre na ikinahiya at hiwalay ng 2 sa pagkakayakap. Naging maayos naman ng check-up at healthy ang baby nila base na rin sa ultrasound. Kaya dinala na ni Carlo si Joyce sa kanyang mansyon upang maging komportable ito. At sa lumipas na araw, palaging pinagsisilbihan ni Carlo ang buntis na babae. Carlo, kaya ko maglakad. Buntis ako, hindi ako lumpo. Isbin ni Joyce kay Carlo ng kasalukuyang inaalalayan sa paglalakad sa loob ng mansyon. I'm just protecting you. Hayaan mo na ako. Mahirap na, baka madulas ka. Details pa naman ng mansyon ko. Hindi ako bata para hindi mag-ingat, Carlo. Bakit ba kapag gusto kitang pagsilbihan, nagrereklamo ka? Hindi ako nagrereklamo, pero binabother mo lang ang sarili mo. You're not a bother to me, Joyce. Ina ka ng baby ko, period. Uminit ang pisngi ni Joyce sa narinig. Hindi niya alam kung bakit parang may mga paru-parong sumasayaw sa tiyan niya. Ngunit nung una pa lang silang nagtagpo ni Carlo, palagi niya na yung nadarama. Simula noon, hinayaan na lang ni Joyce na alagaan at pagsilbihan siya ni Carlo. Habang tumatagal, ang kilig niya ay napapalitan na ng pagmamahal na ikinatakot niya. Minsan ay humiling siya na kumuha ito ng mga kasambahay upang may katulong, pero hindi siya pinuunlakan ng lalaki. I told you, gusto kong ako mag-alaga sa'yo hanggang sa mga anak ka. Dahil pagkatapos nun, maghihiwalay na tayo. Yun ang saad ni Carlo sa kanya, na ikinalungkot niya. Hindi lang dahil sa maghihiwalay na sila, pero dahil sa una pa lang, wala naman talagang sila. Isang gabi, narinig ni Carlo ang pag-iyak ni Joyce mula sa kabilang kwarto. Mabilis siyang bumangon upang puntahan ng babae. Hey, what's wrong? May masakit ba sa'yo? O gutom ka? Tanong niya na ikinalakas ng iyak ni Joyce. Hindi na siya nataranta pa. Sa katunayan, ilang beses na nangyari yun.
Medyo may pagkaselan kasi ng paglilihing ang babae. Carlo, nagpunta ako ng kusina. Tapos nakita ko, wala na. Ubus na pala ang bagoong. Gusto ko pa naman yung di palaman na sa tinapay. Gabi na, hindi na ako makakabili sa labas. Help! Iyak ni Joyce na ikinangiti ni Carlo. Namalaya na lang ng binata ang sarili na niyayakap ang buntis. God, why are you so adorable? Araw-araw pinapatindi mo ang tibok ng puso ko. Saad ni Carlo sa mahinang boses, nabatid niyang hindi napansin ng babae dahil sa pag-iyak nito. Totoo yun. Nakadarama na siya ng pag-ibig sa babae sa araw-araw na magkasama sila sa iisang bahay. Hindi rin naman mahirap matutunang mahalin si Joyce. Parang ayaw na kitang pakawalan pa. Carlo, gusto ko ng bagoong. Sige. Pabibilhan kita ngayon. Don't worry. Binitiwan niya si Joyce at pinahid ang mga luha nito. Tahan na ang baby girl ko. Baka umiyak na rin yan si baby natin. Iiyak siya dahil gutom siya. Pero bakit bagoong ang gusto mo para sa tinapay? Hindi ba weird ang lasa nun? We have jams, baby girl. Yun ang gusto ni baby. May reklamo ka ba? Wala. Sige, tatawagan ko ang best friend ko. Sa kanya ako magpapabili. I'm sure naman nasa labas yun, pakalat-kalat sa gimikan. Pero after you eat, matulog ka na. Babantayan kita dito sa kwarto mo. Bukas kasi, pupunta tayo ng OB-GYN. Don't know our baby's gender. Hindi naman nabigo si Carlo. Kahit nabubisit sa kanya si Miguel, ay huminto talaga ang lalaki sa pag-inik at hinanapan si Joyce ng bagoong sa mga convenience store. At agad dinala sa mansyon niya. Todo pasalamat siya sa kaibigan kahit na nakabusangot ito hanggang umalis. Kinabukasan, ang plano nilang yun ay hindi nangyari. Dahil nakatanggap si Carlo ng tawag mula sa mga magulang na umuwi raw ang mga ito sa Pilipinas mula sa abroad. Kaya nagpunta siya sa bahay ng mga magulang at iniwan muna si Joyce sa mansyon. Naisin man niya na isama ito, ayaw naman niyang biglain ng mga magulang. Lingid sa kaalaman niya, may masamang mangyayari pala kay Joyce. Habang namamahinga ang dalagang buntis sa isang swing sa hardin ng mansyon, ay nakarinig siya ng doorbell, kaya mabilis niyang tinungo ang pintuan. Nagbabaka sakaling si Carlo yon. Ngunit isang hindi kilalang lalaki ang kanyang napagbuksan. Abala kasi ang mga kasambahay sa kanya-kanyang gawain. Sino po sila? Tanong niya sa taong napagbuksan. Hi there. Mukhang hindi ako naikwento sa'yo ng pamangkin ko, ano? Ngumiti ang lalaki. I'm Verco Wright, Carlos' uncle. Napasinghap si Joyce sa narinig. Nako, kamusta po kayo? Ikaw si Joyce, hindi ba? Puto nito sa kanya na ikinakunot ng noo niya. May pagkamaldito pa yata ito. Ikaw ang babaeng may dala ng anak niya ngayon. Am I right? Paano niyo po nalaman? Close kami ng pamangkin ko. Naikwento ka niya sa akin last week, kaya I'm here to visit you. Ganun po ba? Wala po rito si Carlo eh. I said I'm here to visit you. Alam kong wala siya rito dahil tinawagan ko siya kanina. Kaya sinabi kong dadalawin ko ang ina ng magiging apo ko sa kanya. Okay po. Pasok po kayo. Ipag-ahanda ko kayo ng maiinom. Pumasok naman ang lalaki at dumiretso sila sa eleganteng sala. I want champagne. Thank you. Request nito pagkaupo sa sofa. By the way, may regalo pala ako sa'yo. Inabot ng lalaki ang isang bote na may kulay lilang likido na agad tinanggap ni Joyce. Salamat po, pero ano po ito? It's a lavender tea made by myself. Makakatulong yan sa'yo. It's good for pregnancy. Maraming salamat po. Ikukuha ko po kayo ng champagne sa may bar. Maayos na inasikaso ni Joyce ang bisita. Noong una ay ibang pakiramdam niya. Ngunit kalaunan ay naging komportable naman siya dahil may pagka-friendly ang tiyuhin ni Carlo. Natikman mo na ba ang dala kong tea, Joyce? Kalaunan ay tanong ni Verco. Hindi pa po. Itatry ko po mamaya. Tikman mo na ngayon. Nilagyan ko yun ng honey. I want to know your feedback. Okay po. Saglit lang at kukunin ko po sa kusina. Malapad na napangiti si Verco nang nagtungo sa kusina si Joyce at bumalik dala ang isang teacup at ang lavender tea na dala niya. I assure you, masarap yan lalo na't nilagyan ko ng honey to make it sweeter.
Nagsalin si Joyce ng tea sa cup niya at nagdadalawang isip na inumin yun. Medyo hindi niya nagustuhan ang lasa dahil hindi naman siya mahilig sa tea. Hindi na lang niya pinahalata sa lalaking kaharap. Ang sarap po. Medyo weird lang ang lasa, pero matamis. That's great to hear. Mahilig ako mag-concoction ng iba't ibang inumin. If you want, padadalhan kita ng ibang tea flavor na ginawa ko. Thank you po. Habang nag-uusap sila, hindi alam ni Joyce kung bakit unti-unting lumalabo ang paningin niya. Maging ang boses ng kausap ay parang hindi na niya maintindihan. Parang nahihilo siya. Ilang saglit pa, nilamon na si Joyce ng kadiliman na ikinahalakhak ni Verko. At last, ngayon pwede na kitang gamitin para makuha sa pamangkin kong ang dapat sa akin. Mapanganib na sabi nito habang nakatitig sa babaeng walang malay sa kanyang harap. Walang kamalay-malay ang mga kasambahay na binitbit nito si Joyce palabas ng bahay. Sa kabilang banda, makikita si Carlo na kalalabas lamang galing sa loob ng mansyon ng mga magulang. Katatapos lamang ng pag-uusap at kamustahan nila, kaya gusto na niyang umuwi dahil alam niyang naghihintay ang babaeng minamahal. Hindi niya ikinwento sa parents niya tungkol kay Joyce dahil unang-una, hindi pa niya natatanong si Joyce kung gusto ba nitong ipakilala ito sa mga magulang niya. At hindi pa niya nakakausap si Joyce tungkol sa plano niyang pakasalan to. Yun ang namuo sa plano niya. Gusto niyang mabuo ang pamilya nila. Pagpasok ni Carlo sa sariling kotse, nang bubuksan na niya ang ignition, bigla siyang nakatanggap ng text mula sa unknown number. Tinignan niya yun at nakitang may picture na ipinadala sa kanya. Nanlaki ang mata niya at umusbong ang kanyang kaba nang makita ang larawan ni Joyce na nakahiga sa kama mula sa hindi kilalang kwarto. Nanginginig ang mga kamay niyang tinawagan ng number na yon at nakilala niya ang boses ng sumagot. Pamangkin. Uncle Verko? Ako nga, pamangkin. Mukhang tama ang desisyon ko na tawagan ka sa bagong numero ko. Alam kong hindi mo ko sasagutin sa registered number ko rin sa'yo. Bakit nandyan si Joyce sa'yo? What are you planning to do with her, uncle? Easy. Wag mainit ang ulo, pamangkin. Siyempre, binisita ko siya. At hindi ko alam na may pagkatanga pa lang napili mong maging ina ng anak mo. Nauto ko eh. Whatever your plans are, please, wag mong idamay si Joyce. Please? Did I hear it right? My hard-headed nephew is saying please to me. Mapaklang natawa si Verko. Babae lang palang makapagpapalambot sa ulo mo, pamangkin. Kapag ba sinaktan ko siya, titigas ulit yung ulo mo. Uncle Verko, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Huwag mo siyang sasaktan. Then, pumunta ka rito sa mansyon ko. May papipirmahan ako sa'yo. And don't try to contact the police or anyone. Dahil wala kang madadat ng mag-ina mo kung gagawin mo yun. Maliwanag? Promise me na hindi mo gagalawin si Joyce. Dadating ako riyan as fast as I could. Deal! Mabilis na pinaharurot ni Carlo ang kanyang kotse. Habang tahimik na nagdadasal na sana ay ligtas si Joyce pagdating niya sa mansyon ng tiyuhin. Pagkarating niya roon, ang mga tauhan ng kanyang tiyuhin ang sumalubong sa kanya. Where's your boss? Bakit kayong sumalubong sa akin at hindi ang tarantadong yun? Tanong niya sa mga ito. Nasa taas si boss. Ina-appreciate ang ganda ng babae mo. Mabilis na kumulo ang dugo ni Carlo, kaya kumawala ang kanyang kamao na tumama sa pangan ng lalaking sumagot sa kanya. Gago ka! Galit niyang sigaw at akmang uulit pa ng suntok. Ngunit namalayan na lang niya ang sarili na hawak at pinagtutulungan na ng ibang mga tauhan ni Verko. Sa dami ng mga ito, hindi na niya madepensahan ang sarili. Tama na yan. Sabi ko, salubungin niyo lang siya. Pero sinaktan niyo. Tumigil ang mga tauhan sa pagsuntok sa kanya nang marinig ang tiyuhin niyang si Verko na pinapanood sila. Boss! Mabilis na nagsiyukuan ng mga lalaki sa boss ng mga ito at lumapit naman kay Carlo. Pamangkin, pasensya ka na, may katigasan ng ulo ng mga tauhan ko. Ayos ka lang ba? May pang-iinsultong sabi ni Verko. Gago ka. Nasaan si Joyce? Anong ginawa mo sa kanya? Putok ang panga at labi na nahihirapang tumayo si Carlo at kinwelyohan ng tiyuhin. Muntik nang sumugod ang mga tauhan, pero sinenyasan ni Verko na wag. Wow, ganyan na nga ang itsura mo, babae pa rin na nasa isip mo. Huwag kang mag-alala. She's safe for a while. Ilabas mo siya, uncle. Ilalabas ko siya.
Kung pipirmahan mo ang hinihingi ko, ipasok siya sa loob. Utos nito sa mga tauhan. Tinanggal ni Verko ang kamay ng pamangkin sa kwelyo nito at pumasok sa loob ng mansyon. Sumunod ng mga tauhan nito na hila-hila si Carlo. Don't touch me. Kaya ko maglakad mag-isa. Asik ni Carlo. Bitiwan niyo na siya. Sumunod ka sa akin, Carlo, kung gusto mong makita ang babae mo. Utos ni Verko sa mga tauhan at kay Carlo. Mabilis na sumunod si Carlo paakyat sa ikalawang palapag ng mansyon at pumasok sila sa study room ni Verko. Lumingali nga si Carlo. Hinahanap si Joyce. Nasaan siya? Pamangkin, I told you, may papipirmahan pa ako sa'yo. Napakatarantado mo, Uncle. Kung may kailangan ka sa akin, dapat hindi mo dinamay si Joyce. Parang hindi mo ako kilala. Marumi ako maglaro, Carlo. At alam ko naman na ikaw yung tipo ng tao na hindi basta-basta bumibigay. Kaya kinailangan kong bihagi ng kahinaan mo. What's your real agenda? Sabihin mo na sa akin. Ano, pera ko? Mana ko? Fine, I'll give it to you. Napahalakhak si Verko. You're right. Kilala mo talaga ako, no? Pero si Mama, mukhang kinalimutan ako. Niisang kasing wala akong mamanahin sa kanya. Can you believe that? I'm her youngest son, pero binaliwala niya lang ako. Palagi nilang kayo na tatay mong pinapahalagaan niya. Do you know why Lola did that? Kasi sakim ka at hindi marunong mag-isip ng maayos. Madaling malulugi ang kumpanya kung sa'yo niya ibibigay ang... Nakatanggap si Carlo ng suntok sa tiyuhin. Iniinsulto mo ba ako, ha? Pinahid ni Carlo ang dugo mula sa kanyang labi at ninisian ang nagpupuyo sa galit na si Verko. Uncle Verko, noon pa kainsulto ng buhay mo. Pinigilan ni Verko ang sarili na saktan ulit ang pamangkin dahil ayaw nitong mapuruhan si Carlo dahil may kailangan pa ito sa kanya. Hell knows how I want to kill you, Carlo. Pero since ikaw ang may pinakamalaking mana na natanggap, bubuhayin kita hanggang sa mailipat sa akin ang dapat naman ay sa akin na noong una pa lang. Uncle Verko, wala kang mapapala. Dahil hindi ka titing ng mana ko, wala pang naililipat sa pangalan ko. Of course, I know that. Kaya ka nga nabuntis ng babae dahil yun ang habilin ni Mama sa last will and testament niya sa'yo, hindi ba? Pamangkin, hindi ko galing gumawa ng hakbang na hindi ako nagre-research. Naglabas si Verko ng brown envelope mula sa drawer ng kanyang lamesa at inilabas ang laman nun na isang kontrata. Ibinigay nito yun kay Carlo at pinabasa. You want me to sign this so that you can take all I have? Tanong ni Carlo matapos basahin ng mga papel. Hindi ka naman siguro tanga, hindi ba? Then palayain mo muna si Joyce at pipirmahan ko to. You know me well, Uncle. Ginagawa ko mga sinasabi ko. Matagal siyang tinitigan ni Verko. Akmang tatawag na ito sa intercom, ngunit naunahan ito ng mga tauhan. Boss, nakatakas ng babae. Imporma ng tauhan ito sa intercom na narinig nilang dalawa. Ano? Bakit niyo hinayaan? Go find her! Mabilis na sinuntok, sinipa at tinadyakan ni Carlo ang tiyuhin, at nang masiguradong tumba na ito, ay saka siya lumabas, na sinalubong ng ibang mga tauhan ni Verko, na agad din niyang napatumba. Para saan pa at nag-train siya ng martial arts noon, at kung ano-ano pang self-defense. Bumaba si Carlo at laking pasasalamat niya na wala nang ibang bantay ang nakaharang sa kanya. Marahil ay hinahanap si Joyce. Ilang saglit pa, namalayan na lang niya ang sarili na tinatahak ang daan papunta sa hardin ng mansyon ng tiyuhin. Kabisado niya ang bawat sulok na yon, dahil palagi silang bumibisita roon ng kanyang mga magulang. Mukhang tama ang kanyang pasya, dahil doon sa hardin niya natagpuan ang babaeng kinakailangan niyang iligtas na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Si Joyce na nakasalampak sa damuhan habang hawak ang puson at may pulang likidong umaagos mula sa pagitan ng hita nito. Joyce! Mabilis na nalapitan ni Carlo ang babae. Nandito na ako, mahal ko. Carlo, ang sakit ng puson ko. Carlo, ang baby natin. Humihikbing daing ni Joyce sa mahinang boses ng makilalang lalaki. Shh! Walang mangyayaring masama sa baby natin. Ililigtas ko kayo. Just hang on, please. Akmang bubuhatin na ni Carlo si Joyce, ngunit napahinto siya nang may nagpaputok ng baril na ikinasigaw ng babae.
Matalim na tiningnan ni Carlo ang tiyuhing putok ang labi na may hawak na baril. Nako, mukhang may mawawala sa inyo ngayon ah. Ikaw naman kasi babae. Kung hindi ka lang tumakas, hindi sana ganyan ang sinapit mo. But anyways, hindi ko rin naman bubuhayin ng batang yan. Putang uncle, ipapakulong kita. Galit na sigaw ni Carlo na ikinahalakak lang ng tiyuhin. Pamangkin, simple lang ang hinihingi ko. Hindi mo pa maibigay. Nagmana ka talaga kay kuya na kuripot. Kunin si Carlo at kayo nang bahala kung anong gagawin niya sa babae. Utos ni Verko sa mga tauhan. Subukan niyong lumapit sa kanila. Sasabog ang ulo niyo isa-isa. Napatingin silang lahat sa mga bagong dating. Mga pulis at si Cristobal Wright, ang ama ni Carlo. Kuya, wala talagang nakakatakas na balita sa'yo, no? Pati ba naman tong ginagawa ko, pakikialaman mo na rin? Ani Verko. Natural, Verko. Sangkot ang anak ko. Mamanugangin at ang magiging apo ko. Noon pa kita gustong ipakulong dahil sa ginawa mong pagnanakaw ng pera sa kumpanya ko. Pero ngayon, wala kang kawala. Simula ngayon, itinatakwal na kita bilang kapatid ko. Dinadahilan mo lang to, kuya. Alam ko na noon pa'y gusto mo na akong itakwil. Noon pa man, inagaw mo ng lahat sa akin. Pagmamahal ni na mama at papa, ang babaeng mahal ko na asawa mo ngayon. At pati ang mamanahin ko, gusto na rin kunin ng anak mo. Wala ka nang itinira sa akin. Wala akong pakialam sa kung anong iniisip mo. I know that I didn't steal anything from you because they aren't yours in the first place. Napakaswapang mo. Kinuha mo na nga ang mana mo noon kahit buhay pa si mama. Tapos pati mana ng anak ko gusto mong kamkamin. Matapos mong waldasin sa walang saysay ang pera mo. At kailanman, hindi ko inagawang asawa ko sa'yo. Nagmamahalan kami. Sadyang inggitero ka lang at kahihiyan sa pamilya natin. Bumaling ito sa mga pulis. Hulihin niyo silang lahat. Mabilis na pinusasan ng mga pulis na Verko at ang mga tauhan nito. Hindi na nakapanlaban ang mga ito dahil di hamak na marami ang mga pulis kaysa sa mga ito. Papa, how did you find us? Papaano niyo nalaman ang nangyari? Tanong ni Carlo nang lumapit ang ama sa pwesto nila. Nasa Australia pa lang kami. Alam ko na ang ginagawa mo rito. Including that girl and your soon-to-be child. Kanina nang pauwi ka na, napansin kong mabilis ang pagpapatakbo mo ng kotse. Kaya sinundan kita. And when you went here, kinutuban na ako. Pasensya na dahil natagalan ako. Tinawagan ko ang mga pulis at hinintay ko pa sila dahil kung susugod ako mag-isa, mapapahamak lang tayo. Now, we need to take her to the hospital. Hindi pa huli ang lahat, son. Let's go! Binuhat ni Carlo si Joyce na kanina pa walang malay at isinugod nila ito sa pinakamalapit na ospital. Baka sakaling ayos lamang ito at ang bata sa sinapupunan nito. Ngunit nagkamali sila dahil huli na ang lahat. Nagising si Joyce at sinalubong ng puting kisame. Alam niyang nasa ospital siya. Bagamat nahihilo ay minabuti niyang lingunin ang lalaki sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay at umiiyak. Carlo? Nanlalaki ang mga matang tiningnan ni Carlo si Joyce. Thanks God you're awake. May masakit ba sa'yo? Do I need to call the doctor? Kamusta ang baby natin? Okay lang ba siya? Nangihinang tanong ni Joyce na muling ikinahikbi ni Carlo. Teka, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin, Carlo. Okay lang siya, hindi ba? Hindi niya tayo iiwan? Niyakap ni Carlo ang babae. I'm so sorry. This is all my fault. Napabayaan kita. Napabayaan ko kayo. Wala na siya, Joyce. Our baby is gone. I'm so sorry. Pakiramdam ni Joyce, parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi yun pwede. Hindi pa niya nakikita ang mundo tapos kinuha na siya agad sa atin. Ang baby ko, bakit niya ako iniwan? Iyak lamang sila ng iyak sa silid na yon. Ang kanilang pagdadalamhati ay umabot ng ilang araw, hanggang sa napagdesisyonan na ni Joyce na umalis na sa poder ni Carlo. Carlo, ayoko na. Sabi ni Joyce nang nasa sala sila. What do you mean? Kinakabahang usal ni Carlo. Magbaback out na ako. Maghanap ka na ng ibang baby maker. Hindi ko na kaya. Matapos ang nangyari sa baby natin, mas makabubuti na tapusin na natin ang ugnayan nating dalawa. Napailing-iling si Carlo.
Hindi yun ang solusyon. Pwede tayong maging legal at bumuo ng anak ulit. Joyce, let's get married. Ayoko, Carlo. Hindi ako nararapat sa'yo. You are Joyce. Dahil mahal kita. Mahal na mahal. Ano? Mahal mo ko? Gulat niyang tanong sa lalaki. Baka nakakalimutan mong nasa kasunduan natin na bawal tayong ma-attach sa isa't isa. Hindi napipigilan ng puso, Joyce. Hindi ko rin alam pero kusa ko na lang naramdaman na mahal kita. Pwes, hindi pangmamahal yung nararamdaman mo, kundi awa. Nalilito ka lang. Bakit mo naman naisip yan? Hindi mo ba nahahalata noon pa man na mahal kita? Ang mga ginawa mo noon sa akin, pag-aalaga, pagbabantay, pagpapakain. Alam kong parte lamang yun na pagpapahalaga mo sa batang nasa sinapupunan ko. Hindi ako mahal mo, Carlo, kundi ang magiging anak sana natin. Napagulo ng buhok si Carlo dahil sa frustration. Joyce, please, paniwalaan mo naman ako. Mabilis na pinahid ni Joyce ang luhang umalpas at bumuntong hininga. Kung mahal mo talaga ako, hahayaan mo ako sa gusto ko. Gusto kong umalis dito at ayoko nang makita ka pa. Joyce, hindi. Labis-labis na takot ang ibinigay ng kadugo mo sa akin. Pati ang anak ko nawala. Muntik na rin ako mapahamak. Masyado ako nasilaw sa pera mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita sisingilin tungkol sa pasweldo mo. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho para sa kapatid ko. Just please let me go. Ayoko na dito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Carlo. Tumalikod ito kay Joyce at binato ang isang vase ng nahagip ng kamay niya. Naman oh! Sigaw nito at humarap ulit sa babae. Ganun na lang ba talaga, Joyce? Paano pinagsamahan natin? Wala lang ba sa'yo yun? Oo, employer lang kita para sa akin, Carlo. Kaya may karapatan ako mag-resign. Pakiusap, ipawalang visa mo na lang ang kontrata natin. At saan ka kukuha ng pambayad sa quitting fee ng kapatid mo? Joyce, I can give it to you kahit ngayon din. Huwag ka lang umalis. Naguguluhan ka lang dahil sa mga nangyari. Please, hayaan mo naman akong samahan ka maghilom sa pagkawala ng anak natin. Pareho tayo nagluluksa at nasasaktan ngayon. Pero sana naman magdesisyon ka ng tama. Buo na ang desisyon ko. Sabi ko nga, gagawa na lang ako ng ibang paraan para sa kapatid ko. Basta makaalis lang ako rito. Iniiwas ni Joyce ang mga mata sa titig ng lalaki at hinayaan na ang luha sa pagdulo. Masakit sa kanya, ngunit malaking trauma ang idinulot ng nangyari sa kanilang anak at sa pagdukot ni Verco sa kanya. Walang nagawa si Carlo kundi irespeto ang nais ni Joyce. Matapos mapawalang visa ang contract ay hinayaan niya ang babae sa pag-alis nito at iniwan sa kanya ang mga masasaya ngunit mapapait na alaala nila. Baby naman, kung hindi mo lang kami iniwan ng maaga, okay pa sana kami ng mami mo. Don't worry, I will make sure that my uncle will rot in jail para may justice ang pagkawala mo sa amin. Mahal kita anak, kayo ng mami mo. Pagkausap ni Carlo sa ultrasound image na hawak na naiwan ni Joyce sa mansyon. Kahit hindi tanggapin ni Joyce ang pasweldo ni Carlo, hinanap pa rin ng lalaking entertainment building kung saan nagtatrabaho ang kapatid ng babae. Binayaran niya ang 5 milyong quitting fee ni Ana upang wala nang pawablimahin si Joyce. Yun man lang ay magawa niya para sa babaeng mahal niya. Sa kabilang banda, umuwi si Joyce sa kanyang probinsya. Pansamantala niyang isinanla ang kanyang condo unit na naipundar mula sa sipag at tiyaga sa pagtatrabaho upang may madala siyang pera sa pamilya. Mabuti na lang at hindi nag-usisa ang pamilya niya sa biglaan niyang pag-uwi. Sa pananatili niya sa probinsya, hindi niya malaman kung bakit nakakaramdam siya ng pagkahilo at pagduduwan. Kaya sa malapit na klinik ay nagpa-check up siya at ikinagulat niya ang rason kung bakit. Parang noong buntis siya sa anak nila ni Carlo. You're pregnant, Miss Aragon. Imporma ng lalaking doktor na kinonsulta niya. Po? Baka nagkakamali po kayo. Yes, I'm pregnant, but that was before. Nakunan po kasi ako, Dok. Nagugulumihanan niyang sabi. Hindi ako pwedeng magkamali. You're showing symptoms of pregnancy. Baka nagkamali ng suri ang dating doktor mo. Kung gusto mong makasigurado, magtungo ka sa malapit na OB-GYN clinic dito. Sinunod ni Joyce ang suhestyon ng doktor at doon niya tuluyang nalaman ng totoo. Yes, Miss Aragon, you're still 2 months pregnant.
Saan nang ubigay ni Doktor habang pareho nilang tinitignan ng ultrasound machine. Naroroon ang isang hugis butil na bata. Hindi ko po maintindihan kung bakit may bata pa rin sa sinapupunan ko. Nasangkot po kasi ako sa isang trahedya. Kaya alam kong nakunan ako at may mga patunay ako na nakunan ako. Well, ipaliliwanag ko sa'yo, Miss Aragon. Have you heard about vanishing twin? Ano po yun? Ang vanishing twin ay ang nangyari sa kakambal ng baby mo. Kakambal? Yes, kambal ang anak mo, Miss Aragon. Nang mawala ang isa sa kanila, ang isa naman ay nanatili sa sinapupunan mo. Pero, bakit hindi ganyan ang sinabi ng doktor ko sa Maynila? Tao lamang sila, tayo. Nagkakamali rin. At hindi perfect ang mga machines. And it often occurs before a woman's first ultrasound, which is usually at 12 weeks. Vanishing twin syndrome also often has no symptoms. Kaya hindi mo siya agad nalaman ng maaga. But congratulations, nawala man ang isa mong anak na natili naman ang kakambal niya sa'yo. Ingatan mo na siya. Napaluha si Joyce sa revelasyong nalaman. Thank you, Doc. Pangako iingatan ko siya upang hindi mangyari sa kanya sinapit ng kakambal niya. Sa pangako niyang yon ay kabilang na ang pagsisikreto niya kay Carlo tungkol sa kakambal ng anak nila. Natatakot siya na kapag sinabi niya sa lalaki ay baka may magtangka na naman sa kanya. Kaya napagdesisyonan niyang manatili na lamang sa probinsya na hindi niya aakalaing hindi niya pala masusunod. Dahil isang araw, tinawagan at inimbitahan siya ng kanyang kaibigan na si Gilena sa Maynila. Ilang taon ding hindi ito nagparamdam sa kanya. Ikakasal na pala ang kaibigan kaya wala siyang nagawa kundi ang dumalo. Noong nasa Maynila siya, ay isa si Giliana sa naging sandalan niya para makasabay sa agos ng buhay sa malaking syudad. Joyce! Salamat naman at pumunta ka! Masayang bungad ng kaibigan niyang si Giliana nang makita siya na kapapasok lamang sa silid kung saan inaayusan to. Kahit nagtatanong po ako sa'yo dahil 5 years ang tagal bago ka nagparamdam sa akin, syempre mahalagang okasyon mo ngayon kaya dapat nandito ako. Sagot naman niya at niyakap si Giliana. Sorry Joyce, masyado lang complicated ang sitwasyon namin ni Magnus. Yung mapapangasawa ko ngayon. By the way, meet our daughter nga pala, Graciana. Lumapit ang isang magandang bata sa kanya. Hello po, Ninang Joyce. Nice to finally meet you po. OMG, nice to meet you too, baby girl. Gosh, Giliana, paano man ipagkait sa akin tong inaanak ko? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? I told you, best friend, mahirap ang sitwasyon namin noon ng tatay niyan. Okay, I understand. Mabuti na lang at pakakasalan ka rin naman niya. Ang sabihin mo, mabuti na lang at pakakasalan ko siya. Kung alam mo lang ang atraso sa akin ng lalaking yun, mabuti na lang at nag-effort na ligawan ako. Kaya ayun, napasubok ang karupukan ko. I'm happy for you, Giliana. Thank you. Ikaw ba, kamusta na? Simula nang umalis ako sa kondo mo, wala na akong balita sa'yo. Tanda mo pa ba, pinagsuot mo lang naman ako ng duster at ginawang buntis. Pero salamat talaga dahil doon natakasan ko ang matatabang maniningil ko. Pero yun nga lang, itong daddy naman ni Graciana ang naka-encounter ko. Basta mahabang kwento, friend. Pagkatapos ng honeymoon namin, let's catch up. Mag-bonding naman tayo. Sige, sabihan mo lang ako. Pero sa probinsya ako nakatira ngayon eh. Umalis na ako sa kondo ko. Di bale, ako ang pupunta sa'yo. Teka, may boyfriend ka na ba o asawa? Nako, huwag mo akong tanongin patungkol riyan, Giliana. Single pa ako. Tumatanda ka na, maghanap ka na rin. Hindi na kailangan. May makakasama naman ako, Giliana. I'm pregnant. Kaya naman What? Buntis ka, Joyce? Eksaharadang bulalas nito na ikinagulat din ng mga kasama nila sa silid. Kanino ka buntis? Akala ko ba single ka? I'll tell you later. Malapit na ang oras ng kasal mo. Be ready, friend. Naputol ang usapan nilang dalawa dahil ilang saglit pa, tinawag ng wedding organizer ang bride at nagsimula na nga ang kasal. Masaya lamang na nagmamasid si Joyce katabi ang isa na lang dating kaklase na si Patricia na imbitado rin. Ngunit nang pumasok ang mga best men ng room, nawindang siya nang makilala ang isa sa mga ito. Si Carlo. Pasimple siyang nagkubli sa likod ni Patricia at ng ibang imbitado upang hindi makita ng lalaki. Patay, hindi niya ako maaaring makita.
Bakit ba siya nandito? Kapamilya ba niya ang groom? Mahinang tanong niya sa sarili. Hey, anong ginagawa mo, Joyce? Takang tanong ni Patricia. Bakit ka ba sumisiksik dyan? Wala, nasisilawan lang ako sa ilaw. Naniwala naman sa rason niya si Patricia, kaya hindi na ito nag-usisa pa. Labis-labis ang kaba ni Joyce at naibsan lamang nang matapos na ang kasal. Dali-dali siyang nagpaalam sa bride at groom at dahil sa maraming mga tao ay hindi na siya napigilan pa ng mga bagong kasal. Nang makalabas siya ng simbahan, akmang tatawag siya ng taxi, ngunit may magaspang na kamay ang humawak sa kanyang braso. Namutla siya paglingon niya. Carlo. Sabi ko na nga ba, ikaw yan. God, you don't know how longing I was to see you, Joyce. Mabilis na yumakap si Carlo sa kanya at paulit-ulit na hinahalikan ang buhok ng babae. Bitiwan mo nga ako, Carlo. Ano ba? Sumunod naman si Carlo. I'm so sorry. Natuwa lang ako nang makita ka. How are you? I'm fine. Simula nung nagkalayo tayo, mas guminhawa ang buhay ko. Mabuti naman kung ganun. Sa akin kasi, never mind. Kung wala ka nang sasabihin, uuwi na ako. Pwede bang mamaya na? Let's eat first. Kahit hindi na sa reception, kahit somewhere here na lang. Carlo, please. Kahit saglit lang, Joyce. Please. May pupuntahan pa kasi ako. Pero, ano ba? Irita na niyang sambit. Pero deep inside ay nasasaktan siya sa nakikitang lungkot sa binata. Hindi mo ba nahahalatang ayaw kitang makasama, Carlo? Naaalala ko sa'yo yung ginawa ng uncle mo sa akin. Napansin ni Joyce ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Carlo. Okay, pasensya na kung mapilit ako. And about him, huwag ka mag-alala. Mamamatay na siya sa kulungan. Go ahead, Joyce. I'm sorry kung makulit ako. Ingat ka sa biyahe. Pagsuko nito sa malungkot na tono. Tumalikod na si Carlo matapos sabihin yon. Nakaramdam naman si Joyce ng guilt, ngunit hindi na niya tinawag ulit si Carlo. Nang akmang tatawag ulit si Joyce ng taxi, biglang umikot ang kanyang paningin at ilang saglit pa, nilamon na siya ng kadiliman. Mabilis na dinala ni Carlo si Joyce sa ospital nang bumagsak ito sa labas ng simbahan. Mabuti na lang at napalingon siya. Kung hindi ay baka naiwan na niya ang babae na walang malay. Nang matapos suriin ng doktor si Joyce, mabilis itong nilapitan ni Carlo upang tanungin. Doc, what's wrong with her? Ayos lang ba siya? Tanong niya. Kaano-ano niyo po ang pasyente? I'm her husband, Doc. Pagsisinungaling niya. Well, congratulations, sir. Your wife is pregnant. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Ano? Pero papaano? I mean, she had miscarriage 4 weeks ago. Hindi ako pwedeng magkamali, sir. Base rin sa result na nakita ko, she's currently 2 months pregnant. Kung may hindi ko ipagkakaintindihan, I think tanungin mo na lang ang misis mo kapag gising na siya. I have to go. Pagkaalis ng doktor, nilapitan ni Carlo si Joyce na mahimbing na natutulog sa kama ng kwarto nito. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko wala ng anak natin. Kung ganun ba ay nagkamali ang doktor na sumuri sa'yo matapos ang ginawa ni Uncle Verco? Tanong ni Carlo sa dalaga kahit alam niyang hindi siya masasagot nito. Nalilito siya dahil siya mismo ang kausap ng doktor noon na nagsabi na nakunan si Joyce. Imposible namang naipagpalit agad siya nito sa iba. Ilang minuto pang naghintay si Carlo na magising si Joyce. Ngunit wala yatang plano ang dalaga. Kaya ilang saglit pa, may planong umusbong sa isipan niya. Kinakailangan niyang mahuli ang puso ng dalaga upang kapag kinumpirma nito na anak niya ang batang nasa sinapupunan nito, ay wala na itong kawala sa kanya. At kung hindi man niya anak ang baby, susuyuin pa rin niya ito at aakuin ang bata. Nagising si Joyce dahil sa naririnig niyang malakas na alon ng dagat. Tila nananaginip pa yata siya. Hindi naman kasi malapit sa dagat ang bahay ng kanyang mga magulang. Ano ba ang nangyari? Sa pagkakaalala niya ay nasa labas siya ng simbahan kanina. Bigla ay napadilat siya nang mapagtantong hindi yun panaginip. Bumalikwa siya ng bangon mula sa pagkakahiga sa malambot na kama. Napansin niyang nasa isang kwarto siya at mula sa bintana, nakita niya na madilim na ang labas, ngunit hindi yun rason upang hindi niya maaninag ang lugar. Teka, nasa beach ba ako? Paano ako napunta rito?
Kani-kanina lang nasa simbahan ako at dumadalo sa kasal ni Giuliana. Shit! Sino kaya nagdala sa akin dito? Napahamak na naman ba ako? Sinasabi ko na nga ba't puros ako na ang dala ni Carlo sa akin? Mabilis siyang bumangon at lumabas sa silid na yon. Napansin niyang mukhang nasa isang beach house siya. Bumaba siya ng hagdan at nagpunta sa may sala nang bigla siyang napahinto nang makitang may mga bahid ng pulang likido ang sahig. Dugo? Oh my God! May nangyari bang digmaan dito? Ano bang nangyayari? Bulalas niya sa sarili. Joyce! Napahinto siya nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Hinanap niyang may-ari at nang mapansin ang paa mula sa likod ng couch ay mabilis niyang sinilip kung sino yon. Carlo? Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang binata na nakahandusay at duguan. May kutsilyong nakasaksak sa tiyan nito. Wala pang isang segundo ay umiiyak niyang nilapitan ang binata dahil sa sinapit nito. Diyos ko, Carlo! Anong nangyari? Joyce, are you okay? Hindi ka ba nila sinaktan? Hinang-hinang tanong ni Carlo na hindi magkamayaw sa pag-ubo ng dugo. Sinong sila? Yung mga kidnappers. Kidnappers? You mean nakidnap tayo? Nasaan ang mga gagong yon? Bakit nila to ginawa sa atin? At bakit ka nila pinuruhan? Sabi mo safe na ako sa uncle mo. Shh! Huwag kang umiyak, Joyce. Masama yan sa baby natin. Nalaki ang mga mata niya. Alam mo na? Mahinang umiti si Carlo at tumango. Oo. Kanina lang. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Kahit wala na ako, alagaan mo siya. Huwag mo sabihin yan, Carlo. Hindi ka mamamatay. Hindi ko yun hahayaan. Dadalhin kita sa ospital. Magpapakasal pa tayo at aalagaan natin siya ng sabay. Talaga? Papakasalan mo ko? Oo, sabi eh. Kaya lumaban ka. Napahinto si Joyce sa pag-iyak nang umupo si Carlo at ngumiti sa kanya na parang hindi nasugatan. Tinanggal din ng lalaki ang fake knife na kunwari nakasaksak sa tiyan nito na sa totoo ay inipit lang nito sa suot na polo na minansyahan lang nito ng ketchup. Wala na yung bawian, ha? Pakakasalan mo na ako, sabi. Aray ko po! Daing nito. Paulit-ulit na nakatanggap si Carlo ng suntok kay Joyce. Napakatarantado mo. Papaano mo ako nagawang takutin na ganito? Wala kang awa sa buntis. Hey, sorry na oh. Baka kung mapano ang anak natin. Mabilis na niyakap ni Carlo ang babaeng umiiyak. Sorry na, pero ang galing ko palang umakting, no? Napaiyak kita eh. Tapos pakakasalan mo pa ako. Manahimik ka. Ang dami mong kalokohang alam. Baka iwan kita dito. Kumalas si Carlo sa pagkakayakap. Hoy, walang ganyanan. Kasasabi mo lang na pakakasalan mo ako. Sinabi ko lang yon dahil akala ko mamamatay ka na. May pakidnap-kidnap ka pang nalalaman. Sorry na nga, wala akong mag-isip na ibang plano eh. Naglabas si Carlo ng isang pulang maliit na kahon at binuksan yun upang makita ni Joyce ang magandang singsing na naroon. Patawarin mo ako sa pagpapabaya ko sa iyo, Joyce. Sa mga kasalanang nagawa ko. Kung hindi rin dahil sa akin, hindi ka mapapahamak at ang anak natin. I wanted to forget you, but I can't. Wala na akong magawa eh. Noon ayaw ko mag-asawa. Pero ngayon, gusto ko na sa'yo kaputulin ang aking pagkabinata. Kahit maloko ako, I promise that I will be a good husband to you and a deserving father to our child. So, Mary Joyce Aragon, would you do me the honor of becoming my wife? Sunod-sunod na nagsitulo ulit ang luha ni Joyce sabay tango. Kahit tarantado ka, sa'yo ko rin gustong putulin na pagkadalaga ko. Yes, Carlo. I'll be your wife. Isinuot na rin ni Carlo ang singsing kay Joyce bago niya ito bigyan ng isang mahaba at hindi malilimutang halik. Thank you so much. I love you, baby. Madamdaming saad ni Carlo. I love you too. Tugon naman ni Joyce at muli silang naghalikan. Matapos niyon na ikinwento na ni Joyce ang tungkol sa mga kambal nila. Nalungkot naman si Carlo nang malaman yon. Pakiramdam niya, malaki ang pagkukulang niya bilang ama dahil sa pagkawala ng isang anak nila. Don't blame yourself. Marahil yun ang nakatadhana sa isang anghel natin. Kinailangan niya magsakripisyo para maging maayos tayong dalawa. Pag-aalo ni Joyce sa lumuluhang lalaki. It just hurts so much. I'm so sorry.
But I promise, iingatan ko ang kakambal niya. Iingatan ko kayo. Aasahan ko yan. Wika ni Joyce at niyakap si Carlo. Todo pasalamat din ni Joyce nang malaman sa nobyo na binayaran na nito ang quitting fee ng kapatid sa Riva Entertainment. Kaya naman walang pag-aalinlangan niyang isinama sa probinsya ang nobyo at pinakilala sa pamilya. Ganoon din naman ang ginawa ni Carlo. Ipinakilala nito ng formal sa mga magulang si Joyce. Paglipas ng 3 buwan, ikinasal na rin silang dalawa sa isang magarang simbahan. Present roon ang bawat pamilya nilang dalawa, pati ang mga kaibigan. Hindi makapaniwala sina Giuliana at Magnus na silang dalawa ang magkakatuluyan. Habang abala pala ang mga ito sa paghahanap noon, ay gumagalaw na rin ang tadhana para kay Joyce at Carlo. Kaya naman labis-labis ang kaligayahan nilang magkakaibigan. Habang si Miguel ay tinutukso nila palagi na maghanap na rin ng magiging asawa. At nang damating ang takdang araw, si Joyce ay nagluwal ng isang napakagwapong bata. We will name him Knight, and his twin in heaven, Savior, dahil silang tagapagligtas natin. Wika ni Joyce habang nasa bisig ang bagong silang na anak. Knight Aragon Wright, Savior Aragon Wright. I like it. Tunog pogi na bagay sa kanila. Tingnan mo, kamukha ako ni Baby Knight. Nakangiting saad naman ni Carlo. Ako ang kamukha niya. Ako ang nanay eh. Birong protesta ni Joyce. Fine, kamukha nating dalawa. Sa araw ding yon, nailipat na rin sa pangalan ni Carlo ang kanyang mana. Hindi na kinakailangang idaan sa DNA test ang bata dahil sinigurado naman sa abogado na anak niya ito. Isa pa ay updated naman ang matandang abogado sa love story nilang mag-asawa. Masaya nga ito dahil sa wakas daw ay tumino na rin si Carlo, gaya ng pangarap ng abuela niya noong nabubuhay pa. Nang makarecover si Joyce mula sa panganganak, pumayag na rin siya kay Carlo na isagawa ang kanilang unang honeymoon. Iniwan muna nila ang anak nila sa mga magulang ni Carlo para sa honeymoon nila. Be ready, wifey. Siguraduhin mo lang na wala kang lakad bukas dahil sa wheelchair ka sasakay. Wheelchair ka dyan? Baka siguraduhin mo lang na hindi muna tayo makakabuo ulit. Maliit pa si Baby Knight. Hindi pa niya kayang maging kuya. Hindi ko maipapangako, love. Pilyong sagot ni Carlo. Mangangako ka o gusto mong masapak? Fine, fine. I love you, wifey. Kahit masungit ka at parang palagi may dalaw, hindi ko pagsisisihan na pinakasalan kita at hindi ginawang baby maker lamang. Saad ni Carlo at inangkin ng labi ng asawa. Masaya nilang pinagsaluhan ang unang araw ng kanilang honeymoon na matagal nilang hinintay. Minsan ay nagkakatawanan na lamang silang mag-asawa tuwing pag-uusapan nila ang mga nangyari sa kanila. Nauna pa kasi ang baby nila kaysa sa pagsuko ni Joyce ng pagkabirhen sa asawa. Natupad ang paninindigan niya na ibibigay lamang ang puri niya sa lalaking mahal niya na walang iba kundi si Carlo. Kaya naman ngayon ay masaya silang nagsasama kasama ang anak nila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.